Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Uptown Bonifacio. Magbibigay tayo ng latest update sa dalawang subway stations na itatayo dito sa Bonifacio Global City. Bakit nga ba hindi pa nasisimulan ang subway station na itatayo dito sa BGC? Andito tayo ngayon sa may 38th Street at papunta tayo dito sa intersection ng 11th Avenue. Ang landmark dito ay ang Toyota. Dito sa gilid, merong isang bakante na area na walang nakatayo na building. Isa ito sa possible location kung saan tatayuan ang isa sa mga entrance exit papunta sa subway station. Ang istasyon na itatayo dito ay ang Kalayaan Station. Nadadaan dito sa ilalim ng 11th Avenue mula doon sa may Kalayaan Avenue. Alam naman natin na ongoing na nga ang construction ng ibang mga station ng Metro Manila Subway. Nagsimula na nga ang Phase 1, ang East Valenzuela Station, Quirino Highway Station, North Avenue Station at Tandang Sora Station kung saan 40% na ang natatapos sa segment na yan. Kamakailan lang ay dumating na ang tunnel boring machine na gagamitin sa paggawa ng subway station sa Shaw Boulevard. Pati na sa North Avenue Station ay may tunnel boring machine na din. Dumating na rin ang tunnel boring machine number 4 mula sa Japan na gagamitin naman sa paggawa ng Camp Aguinaldo Station. At ang mga station sa Quezon Avenue at Ortigas Avenue ay malapit na rin simulan. Pero ang mga station dito sa southern part ng Metro Manila hindi pa rin nasisimulan hanggang sa ngayon. Yan ang Kalayaan Avenue sa Makati City. Yan din ang pangalan ng station na itatayo dito. Ayon pa sa latest update na nakalap natin mula sa Department of Transportation, ang mga station na itatayo dito ay delayed muna sa ngayon at hindi pa pwedeng simulan dahil sinadya muna na hindi pa i-award ang mga contract para sa mga subway station na sumusunod. Ang Kalayaan Station, Bonifacio Global City Station, Loton Station, Senate DepEd Station, FTI Station, Bicutan Station, at ang spur line na papunta sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Ayon pa sa DOTR, hindi pa nga kompleto ang right-of-way acquisition dito sa southern part ng Metro Manila Subway Project. Gusto nila na makuha muna ang 100% na right-of-way acquisitions bago pa i-award ang lahat ng mga natitira pang mga kontrata para hindi magkaroon ng delay at magtuloy-tuloy na ang construction ng mga subway station na itatayo. Hanggang sa ngayon, patuloy pa na inaayos ang mga right-of-way mula dito sa BGC hanggang sa Taguig, Pasay, Parañaque area. So ayan guys, pinapakita ko nga sa inyo sa magkabilang side ng kalsadang ito. Sa intersection ng 38th Street at 11th Avenue, inilagay na nga dito ng DOTR yung mga marker para sa Metro Manila Subway ilang taon na nakaraan. Ayon pa sa DOTR, inaasahan naman nila na sa last quarter ng taon na ito, baka makuha na nila ang 100% ng right-of-way acquisitions at by September 2024, ang target nila na i-award na ang remaining na mga contract para sa iba pa mga subway station na hindi pa nasisimulan.
Puntahan naman natin yung location kung saan itatayo ang Bonifacio Global City Station. Ito naman yung dulo ng location kung saan itatayo ang BGC Station ng Metro Manila Subway, malapit sa SM Ora. At dito naman sa kalsadang ito, sa ilalim dadaan ang linya ng Metro Manila Subway. Twin tunnel system nga pala ang gagawin sa Metro Manila Subway. Kapag na-award na ang kontrata para sa BGC Station, ang kalsadang ito ang isa sa mga isasara, kasama na itong roundabout sa pagitan ng Sirendra at Market. Magkakaroon din ng mga entrance exit sa magkabilang side. Isa sa mga entrance ay tatayo dito, malapit sa Market. So ayan guys, dito mismo magkakaroon ng entrance exit papunta sa underground station. Magkakaroon din ng isa pang entrance exit dun sa kabila sa may Sirendra. Most likely itong roundabout ay madidemolish na. Tamang-tama lang yung location dito para mas mabilis na kapag pumunta ka dito sa BGC. Paglabas mo agad, andito ka na sa Market. So ayan guys, alam na natin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon wala pa tayong nakikita na progress sa ibang mga stations ng Metro Manila Subway, samantalang yung iba ay ginagawa na. Sinadya pala na i-delay muna hanggat hindi nakukuha ang 100% ng right of way para hindi na magkaroon ng delay ang construction at magtuloy-tuloy na. Balik muna tayo dito sa may Uptown Bonifacio. Tingin ko dapat palitan ang pangalan ng istasyon na itatayo dito. Mas okay sana kung Uptown Bonifacio Station na at hindi Kalayaan Station. Dito naman tayo sa gilid ng Uptown Mall, isang malawak na bakanting area. Natatayuan sana noon ng isang iconic tower building. Pero hindi nga natuloy yun after ng ilang years. At sa ngayon may bago na namang proposal na magtayo ng isang iconic building dito pa rin sa location na ito. So ayun guys, malawak din yung area na to. Natatayuan ng isang super tall building kapag natuloy ang proposal. Ang dami na kasi mga proposed super tall building na itatayo dito sa Metro Manila, pero ni isa wala man lang natuloy at hanggang drawing lang. Napakaganda pa naman ang building na itatayo sana dito kapag natuloy. Dito sa Uptown Bonifacio, marami pang ongoing na development. Katulad na lang ng bagong residential building na tinatayo dito. Andito tayo sa taas ng Uptown Mall at mula dito makikita natin ang isa sa mga atraksyon, ang kanilang fountain. Ito ay isang musical fountain na may light and fire show tuwing gabi.
Halos fully developed na ang Uptown Bonifacio. Karamihan dito ay mga luxury residential buildings, office buildings at shopping center. Dito naman sa kabila ang Uptown Parade kung saan makikita natin ang iba't ibang mga restaurant, mga bar at cafe. Ito yung isang bagong residential building na malapit nang matapos. May mini park din dito kung saan meron ditong statue ng isa sa ating mga bayani, si Bonifacio. Isa pang mega project ang ongoing na tinatayo ngayon, ang 4th Tower ng Seasons Residences. Nasa baba naman ng Seasons Residences ang Mitsukushi Mall. Ito ang kauna-unahan na Japanese mall dito sa ating bansa. At kapag natapos yan, dito naman sa kabila, magtatayo naman ng bagong residential projects. Ito na yung pinakadulo ng mga residential project ng Federal Land. Malapit dito sa on and off ramp ng BGC Ortigas Bridge. Kung mahilig kayo sa Japanese products at Japanese food, pwede kayong bumisita dito sa Mitsukushi Mall. Dito naman sa kabila ang Grand Hyatt Residences at Hotel. Hanggang sa ngayon, ang Metrobank Tower na occupied ng Grand Hyatt Hotel Manila ang pinakamataas na building dito sa ating bansa. Anong masasabi nyo sa mga latest na development sa Uptown Bonifacio at sa mga subway station na itatayo dito sa Bonifacio Global City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.